And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nalasing kami at may ginawa ang kaibigan ko sa isa pa naming kaibigan. Isa po ako sa mga listeners ng iyong programa na Secret Files. Kahit na nasa ibang bansa po kami, sa gitnang bahagi ng Jeddah, Saudi Arabia. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula sa aking kwento. Pero lalakasan ko ang loob ko at ibabahagi ko ang bawat detalye ng kwento ko. Itago niyo ako sa pangalang John, 26 years old. Ito ang aking secret file. Nagtatrabaho kami sa gitnang bahagi ng Saudi Arabia. Marami kaming Pinoy sa pinagtatrabahuhan naming restaurant. At iisa lang ang villa na tinutuluyan namin. Isang araw, niyaya kami ng isa sa mga supervisor na pumunta sa kanila para makipagsayahan. Kararating lang kasi nila ng workmate ko galing sa isang syudad sa Jeddah. So ayun, tamang-tama lang naman kasi off ko at bukas closing kaming lahat. Meron akong isang kaibigan at itago natin siya sa pangalang Ethan. Umuwi muna si Ethan ng villa kasi may kinuha. Tapos, tamang-tama naman na nasa kwarto lang ako ng mga oras na yun. Ang sabi niya sa akin, "John, sumama ka sa akin. Pupunta tayo kila Sir Vince. Nandoon sina Renz, July, tsaka si Kuya Eric. May inuman, tsaka sayahan." Pag-aaya sa akin ni Ethan. At sumagot naman ako ng, "Sige, sasama ako Wait lang, magbibihis lang ako." Bumaba na kami ng kasama ko, sumakay ng taxi papunta sa bahay nila Sir Vince. Pagdating ng bahay, wala yung iba pa naming mga kasamahan. May pinuntahan pa pala. Merong mga binili para sa lulutuin at meron ding binili para sa alak na iinumin. Maya-maya pa ay hindi ko na namalayan. Nakatulog na ako sa sofa kahihintay sa kanila. Isa pa, wala pa akong tulog sa mga oras na yun. Kasi late na ako nakakauwi galing sa trabaho. At pagdating sa villa namin, naglalaba pa ako. Mga 2 to 3 p.m. na nang maalimpungatan ako. At dumating na sila. Marami silang binili na mga lulutuin at ang dami nilang biniling alak. Alam naman po natin na bawal ang alak sa Saudi. Kaya patagulang namin binili doon sa mga kakilala na gumagawa nun. Maya-maya ay niluto na yung mga dalang pagkain. Habang nagiinuman at nagkakasiyahan, nagkakantahan din. Ilang oras pa ang nakalipas, hindi na namin napansin
Magta-12 midnight na. Isa-isa kaming humanap ng matutulugan sa sala nila servants. Sa baba ng sofa, katabi kong humiga si July. Isa pa naming barkada. Sa taas naman ng sofa, tas sa bandang gilid namin, nakahiga si Ethan. At sa taas ng uluhan namin, doon naman natulog ang isa pa naming barkadang si Renz. Tahimik ang paligid. Madilim na. Kasi pinatay naming lahat ang ilaw. Hanggang sa may naramdaman akong parang may gumagalaw. Akala ko si Ethan ang gumagalaw. Kasi, sa pagkakalam ko, may gusto siya kay July. Oo, bakla, o bading, o Becky si Ethan. Matagal na siyang may pagtingin kay July. Kasi paminsan na pag-uusapan namin. Pero, nang imulat ko ang aking mga mata, nagulat ako sa nakita ko. Hindi si Ethan ang naglalakad, kundi si Renz. Siya ang gumagalaw. Gulat na gulat ako sa ginagawa ni Renz. Sa ginagawa niya sa kaibigan naming si July. Sinubukan niyang hawakan ang pribadong parte ng katawan ni July. Pero gumalaw si July at dali-dali siyang pasimpleng bumalik sa kanyang hinihigaan. Nagtulog-tulugan. Nang naramdaman niyang nakatulog uli si July, bumalik uli si Renz. Bumalik siya sa may paanan namin. At nasilip ko na para bang gusto niyang hawakan ang pribadong parte ni July. Nang masilip ko yun ay gumalaw ako ng bahagya. Binaluktot ko ang paa ko para matabunan si July. Pero hinila ni Renz ang paa ko ng patuwid. Maya-maya pa ay naririnig ko na binubuksan na niya ang zipper at belt ni July. Hindi ako nagpapahalatang sumisilip ako. Pero sa nakikita ko, hindi pa siya nakontento. Pinailawan niya pa. Gamit ang cellphone ang ginagawa niya. Binaba niya ang brief ni July. At sinubukang, alam niyo na yon. Gulat na gulat ako sa ginawa ni Renz kay July. Kasi sa pagkakaalam ko, lalaking-lalaki si Renz. Maya-maya pa ay nagising si July at pumunta sa banyo. At yung gabing yon, nawala yung antok ko. Ang hindi ko alam, hindi lang pala ako ang nakapansin, kundi pati si Ethan, isa pa naming barkada. Tumayo ako sa aking pwesto at sumunod naman si Ethan. Hindi kami makapaniwala sa aming nakita. Napagdesisyonan naming pag-usapan ang bagay na nakita namin sa gilid ng pintuan. Kinabukasan, maaga na kaming umuwi sa villa namin para makapagpahinga kahit papaano bago pumasok sa trabaho. Pero hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa ni Renz kay July. Hindi ko matiis kaya pagdating namin ng villa, nag-personal message ako kay Renz. Tinanong ko siya kung bisexual ba siya o di kaya naman bakla. Pero itinanggi niya sa akin yun. Sinabi ko rin sa kanya
na nakita ni Ethan ang lahat ng ginawa niya ng gabing yun. Tinanong ko rin siya na, bakit mo ginawa kay July yun? Sinabi ko rin sa kanya na nakita ko rin ang ginawa niya. Ang sagot niya lang sa akin, nasa sa'yo yan kung ipagkakalot mo yung ginawa ko sa mga oras na yun. At sa mga oras na yun, hindi ko akalaing magagalit pala si Ethan sa akin. Dahil sinabi ko kay Renz yung nakita ko at idinawit ko pa yung pangalan niya. Isang linggo niya kaming hindi kinausap. At saka ko na lang nalaman na nagchat-chat pala si Ethan at Renz at humihingi siya ng sorry. Sinabi naman lahat-lahat ni Ethan sa akin at bigla na lang siyang naiyak. Kasi hindi niya lubos maisip na gagawin ng sarili naming kaibigan yun sa taong gusto ni Ethan. Ilang araw ang lumipas, narinig ko na merong chismis na kumakalat. Ako daw ang gumalaw kay July. Ako daw ang sumubo ng kung anumang parte ng katawan niya. At dahil doon, nalaman ni July. Galit na galit siya sa akin kasi ako daw yung katabi niya nung gabing yun. Pilit kong nilalabanan ng paratang o ibinibintang sa akin. Ang sabi ko na lang sa kanya, maniwala ka sa akin? Ba't ko gagawin sa iyo yun? At napasabi niya lang ako sa sarili ko, bakit ako? Samantalang yung kaibigan mo sa tabi mo yung gumawa ng kahalayan sa'yo. Hanggang ngayon, kahit 3 taon na ang nakakalipas, sariwa pa rin ang alaala na ginawa ni Renz kay July. Nakauwi na si July sa Pampanga. At hindi ko pa rin alam kung alam na niya ang buong katotohanan ng gabing yun. Kasi ang alam niya lang, ako na pinagbibintangan niya. Habang magkasabay kami sa work, ay umiiwas siya sa akin. May galit na nararamdaman ako sa dibdib niya. Sinubukan ko namang kausapin siya at gustong-gusto kong sabihin na hindi ako yung taong gumawa sa kanya. Oo, lasing kami ng gabing yun pero nandun yung respeto ko sa kanya. Actually, sinubukan ko pa siyang punasan ng mainit na tubig sa bimpo para mahimas-himasan o mahimas-masan at mawala agad yung lasing niya. Hindi ko lubos akalain na yun ang mangyayari. At ako pa ang naging masama sa paningin niya. Hanggang ngayon, hindi maalis-alis sa isip namin ni Ethan ang ginawa at nangyari ng gabing yun. Ang hinala na lang namin ni Ethan, baka hindi siya nagalit sa ginawa ni Renz sa kanya. Dahil merong namumuunang pagtitinginan sa kanilang dalawa. Matagal lang nakauwi si July at nandito pa rin kaming 3, ako, si Ethan at si Renz sa Saudi. Kaya ako po ibinahagi ang secret file ko sa inyo para po sana malinis ang pangalan ko sa ginawa ng kaibigan kong si Renz. At nagbabaka sakali ako na mapakinggan at mapanood ni July ang kwento kong ito. Kung nasan man siya ngayon. Muli, ako si John at ito ang aking secret file.